maligayang pagdating sa isang bagong video. Mang Isko, a 72-year-old former farmer, sat quietly in his small wooden chair, his hands rough from years of tilling the soil. His body ached, not just from age but from the stubborn habit of carrying heavy sacks of rice, even when his strength had begun to fade. He believed that stopping his hard work would mean losing himself, as if his worth lay only in his physical labor. Yet, lately, exhaustion clung to him like a shadow, and his breaths grew shorter with every task. He wondered if this was simply what growing old meant, fading slowly, with no choice but to accept it. One morning, while planting rice under the scorching sun, a wave of dizziness forced him to sit by the field's edge. His heart raced, and, for the first time, fear crept in, not of death, but of becoming a burden. As he rested, Aling Rosa, a 75-year-old neighbor, approached with a gentle smile. Her steps were slow but steady, her face glowing with a quiet energy that puzzled Mang Isko. "You don't need to push your body so hard," she said softly. "At our age, peace is what keeps us alive." She spoke of her mornings spent walking, lightly by the river, breathing deeply and sitting in silence to calm her mind. She called it her way of living longer, not through strain, but through rest. Mang Isko listened, but doubt lingered. His life had always been about toil. How could stillness replace that? Still, Aling Rosa's words stayed with him, like seeds waiting to sprout. The next day, he tried her advice, walking slowly around his small garden instead of lifting heavy tools. The air felt different, lighter, as if it carried a whisper of hope. But adjusting wasn't easy. His hands itched for work, and his mind questioned if this was enough. He missed the rhythm of labor, the sweat that proved he was still strong. Yet he noticed something new, a small joy in watching the leaves sway, in hearing the birds he'd never paid attention to before. As days passed, Mang Isko began tending to a few potted plants, something he'd never done in his farming years. He found himself talking to them, chuckling at the thought of a tough farmer nurturing flowers. One afternoon, his grandchildren visited, their laughter filling the yard. Instead of retreating to rest as he usually did, he sat with them, sharing stories of his youth, tales of storms he'd weathered and harvests he'd celebrated. Their wide eyes and eager questions stirred something in him. "Lolo, you're so strong for surviving all that," his youngest Apo said. Mang Isko smiled, realizing his strength wasn't just in his muscles, but in the life he'd lived and could still share. A doctor from the nearby clinic, Dr. Santos, visited the barangay one day to talk about health for elders. Mang Isko attended, curious but hesitant. Dr. Santos, with a kind yet firm voice, explained that after 70 the body needs care, not strain. "Heavy exercise can harm more than help," he said. "Focus on gentle movement, good food, and a calm mind. These build a longer, happier life." He shared how stress and overwork could weaken the heart, while peace and purpose could strengthen it. Mang Isko nodded, thinking of Aling Rosa's glow and his own small joys. The doctor's words felt like a bridge between his old ways and this new path. "You'll find," Aling Rosa told him one evening, "that letting go of what you thought defined you opens doors to what truly matters." Her voice carried the weight of her own journey, years of raising children alone, finding solace in quiet mornings. Mang Isko saw himself in her words, a man learning to redefine strength. The small climax of this moment came when he decided to plant a new row of flowers, not for profit but for his grandchildren to enjoy. As he pressed the soil gently, he felt a lightness in his chest, as if his heart was learning to beat with hope again. This wasn't the end of his journey, but a beginning. Mang Isko's days grew fuller, not with labor but with moments that fed his soul, tending plants, telling stories, and walking by the river. He didn't know where this path would lead, but for the first time he felt that growing old could mean growing whole. His life, once measured by the weight he could carry, was now measured by the peace he could cultivate, a lesson he was only starting to embrace. Si Lola Carmen, isang 74 anyos na byuda,
ay nakaupo sa kanyang lumang upuan sa kusina. Hinintay. Ang umaga na dating puno ng sigla mula sa kanyang araw-araw na pag-jogging. Ang kanyang mga tuhod ay sumasakit na ngayon at ang dating masiglang hakbang ay napalitan ng hapdi at pagod. Dati, ang pagtakbo ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na buhay siya na parang kaya niyang abutin ang kalangitan. Ngunit ngayon, ang bawat galaw ay parang laban at ang kanyang katawan ay humihingi ng pahinga. Sa kanyang puso, may takot. Kung titigil siya sa ehersisyo, mawawala ba ang kanyang lakas? Mawawala ba ang kanyang sarili? Isang umaga sa isang check-up, ang kanyang doktor, si Dr. Reyes, ay nagbigay ng payo. Lola Carmen, sa iyong edad, ang sobrang ehersisyo ay maaaring makasama. Aniya, ang boses ay malumanay, ngunit puno ng kaalaman. Magtuon sa masustansyang pagkain at pag-aalaga sa sarili. Ang pagkain ng tama ay parang gamot. Hindi kailangang maging mabigat ang katawan para manatiling malusog. Ipinaliwanag niya na ang balanseng dieta, puno ng gulay at prutas, ay nagbibigay ng enerhiya at nagpapahaba ng buhay nang hindi pinipilit ang mga kasukasuan. Ang mga salita ng doktor ay puno ng habag na parang hinawakan nito ang puso ni Lola Carmen, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kanyang isip. Sa una, nalungkot si Lola Carmen. Ang pagtakbo ay hindi lamang ehersisyo, ito ay bahagi ng kanyang pagkatao. Ang pagbabago ay parang pagtatakwil sa kanyang nakaraan. Ngunit isang araw, nagpasya siyang subukan ang payo ng doktor. Sa kanyang maliit na hardin, pumitas siya ng kangkong at kamatis at sinimulang magluto ng isang simpleng gulay na sabaw. Habang hinahalo ang sabaw, naalala niya ang mga hapunan kasama ang kanyang yumaong asawa, ang mga ngiti nila habang kumakain. Ang alaala ay nagbigay sa kanya ng init na parang ang pagkain ay hindi lamang para sa katawan kundi para sa kaluluwa rin. Sa mga sumunod na araw, natutunan ni Lola Carmen na mag-eksperimento sa mga resipe, mga gulay na may bawang, isda na may tamang timpla ng kalamansi. Ang bawat ulam ay parang maliit na tagumpay, isang paraan ng pag-aalaga sa kanyang sarili. Isang araw, inimbitahan siya ng kanyang kaibigan sa isang pagtitipon. Dinala niya ang kanyang luto, isang ensaladang puno ng kulay at lasa. "Lola, paano mo ito nagawa?" tanong ng isang kaibigan. "Nalaman ko," sagot niya, "na ang pag-aalaga sa sarili ay parang pag-aalaga sa hardin, kailangan ng pasensya at pagmamahal." Ang kanyang mga salita ay nagmula sa kanyang bagong karanasan na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa at saya. Ang mga pagbabago ay dumarating. Ang kanyang mga tuhod ay hindi na masyadong sumasakit at ang kanyang enerhiya ay bumalik, hindi mula sa pagtakbo kundi mula sa masustansyang pagkain. Sa pagtitipon, humanga ang kanyang mga kaibigan sa kanyang sigla at siya mismo ay nagulat sa kanyang kaligayahan. Ang paglutong muli ay naging higit pa sa pangangailangan. Ito ay isang ritual ng pag-ibig sa sarili. Ang maliit na kasukdulan ay nang mapansin niya na ang kanyang katawan ay mas magaan at ang kanyang puso ay puno ng layunin. Ang bawat hapunan kasama ang kanyang mga anak at apo ay naging isang pagdiriwang. Ngunit ang kanyang paglalakbay ay hindi patapos. Ang bagong paraan ng pamumuhay ay nagbukas ng pinto sa mas malalim na pag-unawa sa kanyang sarili. Ang kanyang kusina ay naging santuwaryo, isang lugar kung saan nag-aalaga siya ng katawan at kaluluwa. "Kung alam mo lamang," sabi ni Lola Carmen sa kanyang apo, "kung gaano kahalaga ang mga simpleng bagay tulad ng pagkain na may pagmamahal." Ang kanyang buhay ay nagsimulang magkaroon ng bagong kulay at siya ay naging isang hardinero ng kanyang kalusugan, nag-aalaga ng hindi lamang katawan kundi ng puso rin. Si Tatay Ben, isang 71 anyos na dating mekaniko, ay nakaupo sa kanyang lumang upuan sa harap ng bahay, tinitingnan ang mga araw na dumadaan ng tahimik. Dati, ang kanyang mga kamay ay laging abala sa pag-aayos ng mga sasakyan, ngunit ngayon, ang kanyang mga daliri ay naninigas at ang kanyang likod ay madalas sumasakit. Pakiramdam niya ay wala na siyang silbi, na parang ang kanyang buhay ay nawalan ng saysay dahil hindi na niya kaya ang dating gawain. Ang dating ingay ng kanyang pagawaan ay napalitan ng katahimikan, at ang katahimikan ay parang isang mabigat na load sa kanyang dibdib. Isang araw, ang kanyang apo, si June, ay nagimbita sa kanya sa isang pagtitipon ng mga nakatatanda sa barangay. "Tatay, sumali ka na," aniya. "Magkukwento lang kami."
Sa una, nagdalawang isip si Tatay Ben. Ano ang maidudulot ng pagkukwento? Ngunit dahil sa pagpupumilit ni June, sumama siya. Sa pagtitipon, narinig niya ang mga kwento ng iba. Kwento ng kabataan, pag-ibig, at pakikibaka. Napansin niya ang kagalakan sa mga mata ng mga nakikinig at doon, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang puso. Ang mga kwento ay parang tulay na nag-uugnay sa nakaraan at ngayon. Sinimulan ni Tatay Ben na magbahagi ng kanyang sariling kwento, ang mga araw na inaayos niya ang mga lumang jeepney sa ilalim ng init ng araw, ang mga gabing natuto siyang maging ama kahit puno ng pagod. Habang nagkukuwento, napansin niya ang mga ngiti at tawanan ng kanyang mga kasama. "Tatay, ang galing mo naman magkwento," sabi ng isa. "Para kaming naroon sa kwento mo." Ang mga salitang iyon mula sa isang kapwa nakatatanda na dumaan rin sa pagsubok ay nagbigay kay Tatay Ben ng bagong lakas. Nalaman niya na ang kanyang mga karanasan ay may halaga, hindi lamang para sa kanya kundi para sa iba rin. Isang araw, isang doktor, si Dr. Cruz, ay dumalo sa pagtitipon upang magbigay ng payo tungkol sa kalusugan ng mga nakatatanda. Ang kalusugan ay hindi lamang sa katawan, aniya, ang boses ay puno ng empatiya. Ang pakikipag-ugnayan sa komunidad, tulad ng pagbabahagi ng kwento, ay nagbibigay ng layunin at kaligayahan. Ito ang nagpapahaba ng buhay. Ipinaliwanag niya na ang pakiramdam ng pagiging konektado ay maaaring bawasan ang stress at magbigay ng emosyonal na lakas. Ang mga salita ng doktor ay tumagos kay Tatay Ben na parang binigyan siya ng pahintulot na mahalin ang kanyang bagong tungkulin bilang kwentista. Ang kasukdulan ay dumating nang anyayahan siyang maging regular na kwentista sa barangay. Isang gabi, habang nagkukwento siya sa mga bata at matatanda, napansin niya ang kanyang apo na nakikinig ng may pagmamalaki. "Tatay, ang saya ko na narinig ko ang mga kwento mo," sabi ni June. Ang mga salitang iyon ay nagbigay kay Tatay Ben ng bagong layunin. Ang kanyang buhay, na dating puno ng pisikal na gawain, ay ngayon puno ng mga kwento na nagbibigay liwanag sa iba. Ang komunidad ay naging kanyang bagong lakas, ngunit ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang bawat pagtitipon ay nagbigay sa kanya ng bagong dahilan upang ngumiti, upang maramdaman na siya pa rin ay mahalaga. Ang kanyang mga salita ay naging tulay, isang paraan upang magbigay ng inspirasyon sa kanyang barangay. Si Tatay Ben ay nagsimulang makita ang kanyang sarili bilang isang tagapag-ugnay, isang boses na nagbibigay ng buhay sa mga nakikinig. Si Nanay Luz, isang 73 anyos na dating guro, ay nakaupo sa kanyang lumang silya sa sala, hinintay ang umaga na dating puno ng enerhiya mula sa kanyang pagtakbo. Dati, ang bawat hakbang sa kalsada ay parang musika, nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na buhay na buhay. Ngunit ngayon, ang sakit sa kanyang likod ay nagpilit sa kanya na tumigil. Ang katahimikan ng kanyang mga umaga ay parang bigat sa kanyang dibdib, at pakiramdam niya ay nawala ang kanyang sigla. Natatakot siya na ang pagtigil sa ehersisyo ay magpapadilim sa kanyang mga araw na parang ang kanyang kaluluwa ay unti-unting kumukupas. Isang araw, habang nakikinig sa kanyang apo na tumutugtog ng gitara sa labas, naalala ni Nanay Luz ang kanyang kabataan nang ang musika ay kanyang kasama sa mga masasayang sandali. Ang tunog ng gitara ay parang isang paalala ng kanyang dating sarili. "Kung alam mo lamang," sabi niya sa kanyang apo, "kung gaano kasaya ang musika sa akin noong bata." "Pa ako?" Ang kanyang apo ay ngumiti at nag-alok na turuan siyang tumugtog muli. Sa una, nagdalawang isip si Nanay Luz. Sa kanyang edad, kaya pa ba niyang matuto? Ngunit ang mga nota ng gitara ay parang tumatawag at sinubukan niya. Ang mga unang araw ay hindi madali. Ang kanyang mga daliri ay naninigas at ang mga kanta ay parang mga puzzle na kailangang buuin. Ngunit sa bawat pagsubok, nararamdaman niya ang kakaibang kagalakan. Isang araw narinig niya ang isang koro ng mga nakatatanda sa barangay na nagsasanay. Sumali siya kahit may kaba sa puso. Doon natuklasan niya ang saya ng pagkanta kasama ang iba, ang mga boses na nagtutulungan upang lumikha ng harmonya. Ang musika ay naging higit pa sa tunog, ito ay isang paraan upang buhayin ang kanyang kaluluwa. Sa isang pagtitipon ng barangay, dumalo si Dr. Mendez, isang doktor na dalubhasa sa kalusugan ng mga nakatatanda. Ang musika, aniya sa isang
boses na puno ng init at kaalaman, ay hindi lamang libangan. Ito ay gamot sa puso at isip. Sa inyong edad, ang mga aktibidad tulad ng pagkanta ay nagpapabuti sa kalusugan ng utak at nagbibigay ng layunin. Ipinaliwanag niya na ang musika ay maaaring magpababa ng stress at magbigay ng emosyonal na kalakasan na nagpapahaba ng buhay. Ang mga salita ng doktor ay parang kumpirmasyon ng nararamdaman ni Nanay Luz. Ang musika ay nagbigay sa kanya ng bagong dahilan upang ngumiti. Habang nagpapatuloy ang kanyang pagsasanay sa koro, napansin ni Nanay Luz na ang kanyang sakit sa likod ay hindi na masyadong nakakaabala. Ang bawat kanta ay parang isang hakbang patungo sa kalayaan, hindi sa pisikal na lakas, kundi sa kaligayahan ng puso. Isang gabi, sa isang pagtatanghal ng koro, kinanta nila ang isang lumang awitin na nagpaalala sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang mga mata niya ay napuno ng luha, ngunit ito ay luha ng saya. Ang musika ang nagturo sa akin, sabi niya sa isang kaibigan, na ang buhay ay hindi lamang sa katawan, kundi sa mga sandaling nagbibigay liwanag sa kaluluwa. Ang kanyang mga salita ay nagmula sa kanyang sariling paglalakbay, mula sa pagkawala ng sigla hanggang sa muling pagtuklas ng kagalakan. Ang kasukdulan ng kanyang kwento ay dumating nang anyayahan siyang magturo ng simpleng kanta sa mga bata sa barangay. Habang nakikita niya ang mga ngiti ng mga bata, naramdaman niya ang kanyang layunin, hindi lamang para sa kanya kundi para sa iba. Ang musika ay naging tulay, nag-uugnay sa kanya sa nakaraan at sa hinintay na hinaharap. Ang kanyang buhay ay puno na muli ng kulay, hindi dahil sa pisikal na gawain, kundi dahil sa mga nota na nagbibigay buhay sa kanyang kaluluwa. Ang kwento ni Nanay Luz ay nagdulot ng inspirasyon, ngunit ito rin ang nagbigay ng wakas sa mas malaking salaysay. Si Mang Isko ay natutong maghanap ng kapayapaan sa simpleng pag-aalaga ng halaman. Si Lola Carmen ay natutong magmahal sa sarili sa pamamagitan ng pagkain. Si Tatay Ben ay natutong magbigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng kwento. At si Nanay Luz ay natutong buhayin ang kanyang kaluluwa sa musika. Ang bawat isa ay nagpakita na pagkatapos ng 70, ang buhay ay hindi tungkol sa sobrang ehersisyo, kundi sa paghahanap ng mga bagay na nagbibigay ng layunin at saya. Kung alam mo lamang, sabi ni Nanay Luz sa kanyang apo, kung gaano kasimple ang landas sa mahabang buhay, ito ay ang pagmamahal sa sarili at sa iba. Ang kanilang mga kwento ay naging isang universal na mensahe. Ang kalusugan ay nasa puso, sa koneksyon, at sa mga simpleng sandali na nagbibigay ng liwanag. Ang buhay, kahit sa pagtanda, ay maaaring puno ng pag-asa at ang bawat araw ay isang pagkakataon upang mabuhay ng buo.